Iba't ibang hakbang ang pinatutupad ngayon ng Philippine National Police o PNP para palakasin ang disiplina sa hanay ng kapulisan at paigtingin pa ang kampanya kontra kriminalidad. Ang detalye tunghayan dito. Hindi lang kontra kriminalidad, ngunit mas pinaigting ngayon ng Philippine National Police o PNP ang kampanya para sa pananagutan, disiplina at mas mabilis na serbisyo sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa PNP, bahagi ng kanilang reforma ang pagpapalakas ng kasanayan at pananagutan sa hanay ng kapulisan. Isa sa mga binigyan diin ng organisasyon ang pag-aresto sa dating pulis na sangkot sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman. Dito inihayag ng PNP na walang ranggo o dating posisyon ang maaaring maging panangga laban sa batas. Kasabay nito, mahigit 1,500 tauhan ng PNP ang napatawan ng iba't ibang administrative sanctions nitong mga nakaraang buwan. Kabilang dito ang daang-daang pulis na tinanggal sa serbisyo bilang bahagi ng internal cleansing program ng organisasyon. Sa kampanya naman laban sa illegal na droga, binigyang pansin din ng PNP ang pagkakahatol sa isang Canadian national na sangkot umano sa mahigit 1 toneladang hinihinalang shabu na nasamsam sa Batangas. Samantala, tumulong din ang libo-libong pulis sa search and rescue operations at pagbabantay sa evacuation centers matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa PNP, layunin ng kanilang mga hakbang na mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng mas maayos na serbisyo at mas mahigpit na pananagutan sa hanay ng kapulisan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inilunsad naman ang isang programa para sa mga TNVS drivers na layong magbigay ng dagdag na benepisyo at suporta para sa kanilang kabuhayan at pamilya. Ang ulat tunghayan dito. Tayo po ay nananawagan sa ating gobyerno na dapat pinapansin ang mga ganitong programa upang matulungan sila at maitulay yung mga programa magagandang programa ng gobyerno sa mga taong bayan. Formal nang inilunsad ng Transrev, katuwang ang 14 EV at InDrive ang driver retention program para sa mga partner drivers sa Transport Network Vehicle Service o TNVS sector. Kabilang sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga kwalipikadong driver ang insurance assistance, educational support para sa kanilang mga pamilya, at housing opportunities. Yung nilagdaan nating partnership kanina, kasama ang 14 electric vehicle at InDrive ay para po ito sa mga TNVS driver. Ayon pa sa kinatawan ng Transrev na si Leonardo Jun de Leon, layunin ng programa na makatulong sa pangmatagalang seguridad at kapakanan ng mga driver. Sinabi rin ng kumpanya na nais nitong palakasin ang suporta sa mga TNVS driver na araw-araw na bumabiyahe at nagbibigay serbisyo sa publiko. So, after 5 years, sa kanila na yung mga sasakyan na binabiyahe nila. At saka sa unang taon nila sa pagmamaneho nila ay pwede silang magkaroon ng health insurance kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, inihayag naman ng InDrive na mahalagang mabigyan ng mga programang makatutulong sa kalidad ng buhay ng mga driver bukod sa oportunidad na kumita. Pag nakatatlong taon sila, pwede silang mag-avail ng pabahay galing sa Transrev. Yan po ang programa na ginawa natin dahil alam po natin ngayon na talagang ang ating gobyerno ay hindi naman talaga kayang gampanan lahat. Binigyan din naman ng 14 EV na mahalagang mapalawak ang mga partnership na nagbibigay ng oportunidad at suporta sa mga manggagawa at transport sector. Ayon pa sa Transrev, bahagi ang programa ng kanilang patuloy na pagsisikap na makabuo ng mas matatag at driver-centered na komunidad sa TNVS industry. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, kasunod ng yumanig na lindol sa Mindanao, naglabas ng abiso ang Department of Tourism o DOT para sa mga traveler na ugaliing i-monitor ang airline, ferry at bus advisories bago magpatuloy sa kanilang travel plans.
Kaugnay nito bilang bahagi ng emergency measure, ilang tourism-related activities na sa Mindanao ang sinuspinde, ipinagpaliban at kinansila ng DOT. Kabilang dito ang pansamantalang pagsarado sa Lake Holon at lahat ng kaugnay na aktibidad ng turista sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Suspendido rin ang Duao Davao Reina ng Davao 2026 sa Davao City, maging ang Eco Parks, Coastal Tourism at Water Activities sa Davao Oriental at Masbol Festival sa Sarangani. Matapos naman ang inspeksyon ay isinagawa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa General Santos International Airport Martes, June 9, matapos tamaan ng lindol noong nakaraang Lunes, agaran nitong ipinaayos. Ang nasira at target ay maibalik sa loob ng 1 linggo ang operasyon para sa mga pasahero. Nasira sa kisame at dingding ng naturang airport. Wala naman major damage na nakita sa paliparan. Samantala, agara naman na binubuksan ito para sa military, humanitarian government at cargo flights para makarating agad sa probinsya ang mga tulong mula sa pamahalaan at sa iba pang sektor. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.